Umarangkada na ang 2 araw na tigil pasada ng grupo ng mga jeepney drivers sa Metro Manila kabilang na sa Pasig City para ipanawagan ang pagpapalawig o pagbasura sa deadline ng consolidation. Alyansa po dito ang nagsama-sama, yung Bagong Bayan, ito nga po Tipas, tapos may Quiapo, may Cruising, may Taytay, may Binangunan. Bali 7 po kami rito, isang Marikina kasama. Bali yun dito lang po sa Alyansa, nasa 300 po. Binigyan na nga po kami ng taning ngayong December 31. Kaya po kami po ay gumagawa ng pagtitigil pasada. Hindi po naman namin ito kagustuhan. Ang nagtutulak po talaga na maging ganito kami ay ang gobyerno din. Kasi ayaw din po namin maperwisyo ang aming mga mananakay. At isa po sila dito sa tinatamaan dahil kapag nawala po kami ay siguradong tataas ang pamasahe nila kung ang mananatili na ay mga modernized. Ayon sa presidente ng Pasig Tipas Pateros Jeepney Operators and Drivers Association na si Hernan Gallardo, nakipag-usap na ang kanilang grupo kay Chairman Teofilo Guadis III ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngunit ayon dito, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano ang bahala sa magiging desisyon. Anya, kung hindi sila papakinggan ng gobyerno ay magkakaroon ng krisis sa transportasyon. Pag alis ko po doon is nakikipagdialogo sila kay Guadis. Ngayon, ang naging tugon po ni Chairman Guadis is ang magdi-decide na lang po ay ang presidente, PBBM. Sana naman mapakinggan kami ni Pangulong Ferdinand Marcos sa aming mga kahilingan upang matapos na to. Kasi kapag hindi po kami hinarap ito baka magkaroon ng transport crisis dito sa ating Pilipinas. Ay sa tingin ko nga, magkakaroon ng crisis transport. At yung ating mga operators and drivers naman, ay talagang apektado na rin sila. Dahil dyan lang po sila nakikinabang, dyan lang po sila kumukuha sa jeep ng pambuhay sa pamilya, pampaaral sa kanilang mga anak. Kaya siguro po, magtutuloy-tuloy ito hanggat hindi kami sinasagot. Panawagan ko na lang po sa ating Pangulo na bawiin sana yung dineclare niya na hanggang December 31 upang sa ganun ay matigil na po ito at sana reviewin muna yung mga pinatutupad nila. Kasi wala pa po, katunayan po, wala pa pong kapaliwanagan sa amin yan yung modernization. Dahil doon po sa pinatutupad nilang consolidation na tawag doon, is talagang po yun ay pagbawi sa aming prangkisa. So, ang mangyayari, pag wala na po kami prangkisa, is lalabas sa aming jeep, kulurum na. Dahil yun lang naman po ang buhay ng jeep yung prangkisa. Wala po kami choice. Kaya ganito na lang po ang mangyayari. Bahala na. Kung anong matira sa amin, yun na lang. Diyos na nakakaalam. Panawagan ni Gallardo sa mga kapwa niya jeepney driver at operator na makiisa sa kanilang ipinaglalaban. Isa na, tuloy-tuloy lang, magkaisa kami lahat para kami ipakinggan ng gobyerno. Kasi kung unti-unti lang po, walang mangyayari. Sa unang araw ng tigil pasada ng Transport Group, may ilang pasahero ang nakaramdam ng abala na inihingi ng mga driver at operator ng pag-unawa. Umihingi po kami ng paumanhin dahil hindi nga po namin ito kagustuhan. Ito po ay ang nagtulak din ay gobyerno. Dahil kung kami po ay hinahayaan na lang na bumiyahe at kami inire-restro ang aming mga sasakyan, siguro po walang mangyayaring ganito. Kasi nga po, apektadong maigi ang aming mga pamilya. Nagtaasan ng bilihin. Kung ano na nagtaasan, tapos papatayin pa yung hanap buhay ng mga driver natin, talagang perwisyo. Nanindigan naman ang DOTR o Department of Transportation na ang hindi susunod sa deadline ay ituturing na kolorum, dagdag din nila na walang magaganap na transportation crisis. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.